Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Isang malaking biyaya ho sa atin o sa amin, particularly mag-asawa. And I can still remember ang isang special na couples fellowship na ginawa natin dito sa church. And it just so happened na ang ating kapatid na si Brother Jem Gahete at kasama yung kanyang anak ay, I believe si Yuan ang kasama niya, ay nahandito at nakasama natin sa fellowship na yun. And they shared a very wonderful nugget of parenting wisdom with regards sa gadget sa kanilang mga anak. At ang sabi nila ay mini-maintain nila na sa mga bata ay ang gadget ay isang pribilehiyo at hindi isang karapatan. Ibig sabihin, hindi ito karapatan na pwedeng i-demand ng bata, dapat may cellphone ako. Kung hindi isa itong pribilehiyo na may karapatan ang magulang. Parang lisensya. Ang lisensya ay pribilehiyo at may karapatan ang gobyerno na i-revoke ito o wag ka nang bigyan at hindi ka na makakapag-maneho. At kaya ako ito ay minimaintain na namin sa biyaya ng Diyos sa Timmy and kay Leah. At alam natin na mga bata ay very much early na na-expose sa mga bagay ho na yan. Nevertheless, minimaintain namin na ito ay pribilehiyo. Ito ay hindi gadget ni Timmy, ito ay gadget ni Daddy, ito ay gadget ni Mommy, o cellphone ni Daddy, o cellphone ni Mommy. At madalas ito ay nagiging reward. At lalo na kay Leah, gusto mong maglaro ng kaunti sa cellphone? Well, kailangan mong ubusin ang pagkain mo. Okay? Kailangan mong mag-aral muna para ka magkaroon ng 30 minutes na tablet. Gawin mo muna yung mga assignment mo. Pag hindi mo ginawa, ay wala sila nung bagay na yon. At ito yung nagsisilbing motivasyon, not really just to do, but even to endure. Lalo na ho sa aming anak na si Leah, ang pagkain sa kanya ay isang matinding trabaho at hindi kagalakan. Nahirap siyang kumain at madali siyang mainip kapag kumakain. Now, I say this sapagkat and very much likened to it pagdating sa ministeryo natin bilang mga mananampalataya, lalo na hindi lamang ng mga mananampalataya kundi lalo na pangunahin ng mga mangangaral. Ang ministeryo ng pangangaral ng salita ng Diyos, ang ministeryo sa iglesia ng ating Panginoon ay punong-puno ng mga hamon. Hindi ito madali. Sabi nga sa Ingles, it's not a walk in the park. Ito ay puno ng mga tusok, ito ay puno ng mga hamon, ito ay puno ng mga kahirapan. At dito sa sulat na ating binasa o sa passage na ating binasa ay ini-encourage ni Apostol Pablo ang batang mangangaral na si Timoteo na magpatuloy sa pangangaral, magpatuloy sa ministeryo sa kabila ng matitindi at mahihirap na mga hamon na kanyang haharapin. At iba't ibang mga hamon, iba't ibang mga hirap. Sa chapter 3, sasabihin ni Apostol Pablo that in the last days, perilous time shall come. Magiging pasama pa ng pasama. Sa chapter 4, sasabihin ni Pablo kay Timothy na maging inside the church ay ang mga tao will not tolerate sound doctrine. They will look for teachers that will tickle their itching ears. Now, kung ganon ang pahirap ng pahirap at palala ng palala ang matinding makaharap at challenges when it comes to the ministry, well, why endure? What could be safe enough or what could be valuable enough para magbigay ng motibasyon sa mga mangangaral, not just the preachers of the gospel, but even the believers na magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos sa kabila ng maraming hamon na kaharap. So nagbigay ng 4 na motibasyon si Apostol Pablo, 4 particularly na mga realidad upang ang mangangaral, upang ang mananampalataya ay mag-endure sa ministry. At ito ho ang atin hong bibigyang pansin ngayong hapon. And let me encapsulate the message this afternoon in this sentence. Only godly and eternal realities can sufficiently and properly motivate a soldier of Christ to endure in the ministry. Tanging makadiyos at eternal na realidad lamang ang sapat at wastong makapag-udyok sa sundalo ni Kristo
upang magbata sa paglilingkod sa ministeryo. Bago ho tayo magpatuloy, tayo ho muna ay manalangin. O naming Diyos, aming Ama sa langit, aming patuloy na pinupuri, pinapasalamatan ka. Salamat o Diyos na ibinigay mo sa amin ang iyong salita. Salamat Panginoon na meron kaming basihan ng aming pananampalataya at ngayon o Diyos ay meron kaming pwedeng pagkuhanan Panginoon ng mga katotohanan upang magbigay sa amin ng tibay, ng lakas, lalo na sa mga matitinding hamon na kaharap ng paglilingkod sa iyo. Sa hamon na kaakibat ng pananampalataya o pamumuhay bilang mga mananampalataya. Nawa o Diyos, ang mga realidad na ito na pinaalala ni Apostol Pablo kay Timoteo ay maging paalala rin sa amin. At kung paano nagpatibay sa batang mga ngaral noon, ay ito rin magpatibay sa aming pananampalataya hanggang sa ngayon. Muli o Diyos, ikaw po ang maluwalhati at ikaw po ang maitaas sa aming kalagitnaan. Lahat na ito ay aming hiling sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So 4 na realidad ang ibinigay ni Apostol Pablo upang ang batang mangangaral na si Timoteo ay mag-endure or magbata patuloy sa ministeryo. At muli, we do not need to be a preacher of the gospel para kailanganin. Kanina ho, ating nahagingan na sa pamumuhay ng Kristiyano, all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. This is not limited to preachers of the gospel only. Ang lahat ng mga Kristiyano ay kamumuhian ng sanlibutan sapagkat tayo ay pinili ni Kristo para sa kanyang sarili at ayaw ng sanlibutan nito kay Kristo, and therefore kakamuhian o kinamumuhian ng sanlibutan ito ang lahat ng kay Kristo. So let me state these 4 realities. And Lord willing, ngayong hapon na titingnan natin yung dalawa, and then Lord willing, next Sunday ay yung susunod pang dalawa. Number 1, sinaysay ni Apostol Pablo ang realidad ng Ebanghelyo, the reality of the gospel. And number 2, the reality of the power of the word, ang realidad ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Number 3, the reality of God's electing grace, ang karealidad ng mabiyayang paghihirang ng Diyos. And number 4, the reality of eternal consequences, ang realidad ng eternal na mga magiging resulta kapag nagpatuloy or hindi nagpatuloy. So number 1, tingnan ho natin the reality of the gospel. Verse number 8, ang sabi ho ni Apostol Pablo kay Timoteo, remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel, wherein I suffered trouble as an evildoer, even unto bonds, but the word of God is not bound. So ang unang imperative na sinabi ni Apostol Pablo dito kay Timothy is to remember Jesus Christ. Remember, to exercise memory, to recall. At itong word na ito is present active imperative. Ibig sabihin, ang sinasabi niya kay Timothy, Timothy, keep on remembering. Timothy, keep on reminding yourself about the Lord Jesus Christ. So sa kabila ng mga kaharap na pagsubok, sa kabila ng mga kaharap na hamon sa ministeryo, and again, not just ministers in the church, but also believers, sa kabila ng mga hamon na kaharap bilang mga mananampalataya, isa sa mga pangunahin nating kailangang tandaan ay paalalahan natin ang ating sarili patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Well, another way of putting it ay yung sinabi ng writer ng Hebrews sa mga mananampalataya na looking unto Jesus. Na huwag tayong manghimagod sa mga kahirapan, huwag tayong manghimagod sa mga pagtakbuhin na ating tinatakbo bilang mga mananampalataya, but we must look unto Jesus. Remember Jesus Christ. Keep on remembering Jesus Christ. Focus on Him. Tumingin ka sa Kanya. Mag-focus ka sa Kanya. Let Christ be in the forefront ng ating kaisipan and give consideration of the difficulties that He had faced. Ito yung sinabi ni Apostol Pedro sa mga mananampalataya na ini-encourage niya. Consider niyo si Kristo.
Kayo ay dumadaan sa suffering, sabi ni Apostol Pedro, but consider the Lord Jesus Christ who suffered. At tayo din bilang mga mananampalataya ay dapat natin bigyan ng matinding kaisipan ang patungkol sa ating Panginoong Hesus na kung siya ay nagbata ng mga kahirapan, na kung siya ay talagang in the face of severe oppositions. Wala pa naman siguro halos, maaaring, hindi ko alam kung gaano, pero si Kristo ay ilang beses pinagbantaan at pinagplanuhang patayin. Sinubukang patayin. At siguro naman marami ho sa atin dito ay hindi pa umaabot sa ganon dahil sa ating pananampalataya. But he continued. And as Paul said, Philippians chapter 2, our Lord Jesus Christ continued to obey the will of God even unto death, even the death of the cross. So remember Jesus Christ. Alalahanin natin siya. Particularly, ang sinabi dito ni Apostol Pablo kay Timothy, remember that Jesus Christ, and then pinaalala niya ang isang katotohanan kay Timothy of the seed of David. Ano ang importansya nito na si Kristo ay binhi, or in other words, ay anak ni David, a son or the son of David? Well, una, i-highlight nito ang katotohanan ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesus. Hina-highlight ito ang katotohanan ng kanyang pagkakatawang tao at pagpapakumbaba. Philippians chapter 2, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. He, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation. Siya'y nagpakumbaba. And being found in fashion as a man, he humbled himself, sabi ng salita ng Panginoon. So, narito ang katotohanan ng ating Panginoong Jesucristo ay tunay na nagkatawang tao. Hindi lamang siya, sabi nga nila, figment ng imagination. Hindi siya likhang isip, hindi siya fictionary character. Hindi siya kagaya ni Peter Pan o kaya sa mga fans, ni Spider-Man o ni Tony Stark. Hindi totoo. Yes, may pinikula sila, pero hindi totoo ang mga karakter na ito. Ngunit ang ating Panginoong Jesucristo is the seed of David. He truly existed. Siya'y tunay na nabuhay. Siya'y tunay na lumakad sa mundong ito at hindi ito likhang isip lamang. At totoo ang sinabi ng salita ng Diyos, siya'y tunay na humarap sa maraming mga tukso, ngunit sa paano mang paraan ay hindi nagkasala. At narito kailangan nating alalahanin ang katotohanan na si Kristo ay nagkatawang tao. Tunay na nagkatawang tao. Sabi nga ni John sa 1 John chapter 1 verse 1, 1 John 1:1, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes. So, which was from the beginning, and sabi niya sa John 1:1, in the beginning was the Word. So, it's pertaining to the Word, which was in the beginning. At ito daw berbo, ito daw salita, which we have heard, napakinggan nila siya, which we have seen with our eyes, nakita namin ng aming mga mata, which we have looked upon. Now, the difference between seen with our eyes and looked upon, yung isa nakita, yung isa ay talagang inobserbahan. As if nilagay sa ilalim ng magnifying glass. We looked upon Him. We observed Him intently. At hindi lang yun, our hands have handled. Nahawakan namin siya. Nakasalamuha namin siya. Oo, kumain kaming kasama niya. Natulog kaming kasama niya. Nung nahano kami sa bangka na inaalo, ginising namin siya. At sino ito? Of the word of life. Truly, He is the seed of David. Truly, siya ay nagkatawang tao. He was born in the lineage of David the king. He is the son of David. And we know, kung tayo pamilyar, ito ay messianic title. Na kung saan pinangako ng Diyos na ang darating na Kristo ay manggagaling sa magiging anak ni David. Mayroong anak si David na lalabas na uupo sa trono ng kanyang amang si David magpakailanman. So yun ang ibig sabihin siya yung fulfillment ng mga pangako.
But not just to David, just a glance sa Matthew 1 verse 1. Napakaganda ang sabi. Sinimulan ni Matthew sa great pronouncement patungkol kay Kristo. Matthew 1:1, the book of the generation of what? Of who? Jesus Christ. At paano i-describe si Jesus Christ? The son of David. The son of Abraham. Now, it's either, sabi ng mga commentaries, it's either si David ay anak ni Abraham or the son of David and the son of Abraham both pertains to Christ. And I think it's the second one, it both pertains to Christ na kung saan yung Abrahamic covenant at yung Davidic covenant both find its fulfillment in the Lord Jesus Christ. So siya nga ang tunay na Mesiyas. Nagkatawang tao, dumating, namuhay. At ang sabi ng salita ng Panginoon, sabi ni Pablo kay Timothy, Timothy, alalahanin mo to remember that Jesus Christ of the seed of David, He is really the Christ. At ang sabi niya, was raised from the dead according to my gospel. Alalahanin mo, Timothy, na siya ay binangon mula sa mga patay. Now, it is already implied kung siya'y binangon mula sa mga patay, ibig sabihin siya ay namatay. It is assumed that kasama dyan sa mensahe na ito ni Pablo kay Timothy, ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, ang pagdurusa ng ating Panginoong Hesukristo, kung paano, again, as we have hinted kanina, siya'y pinagplanuhang patayin, and the Pharisees and Sadducees have gathered false witnesses against Christ. Not matindi ang opposition sa ating Panginoong Hesukristo. And yes, sa bandang dulo, siya'y pinaratangan sa harapan ni Pilato na nag-aangkin siya'y hari ng mga Hudyo. Therefore, he is an insurrection, nagdadao siya na insurrection laban kay Caesar. So dapat lang siyang bitayin ng Roman Empire. Pero sabi ni Pilato, wala akong nakitang masama sa kanya. Pero nagsisigaw sila, ipako siya sa krus. Siya ay namatay at alam natin ang kanyang kamatayan ay hindi kamatayan na political lamang. Ang kanyang kamatayan ay isang kamatayan na may matinding spiritual na realidad. At ito'y kamatayan upang magbigay ng kaligtasan sa kanyang mga tao. What a great challenge and napakatinding kahirapan ang hinarap ng ating Panginoong Jesus. We know that sa Garden of Gethsemane, He prayed. It will be possible, let this cup pass from me, sabi ng ating Panginoong Jesus. And again, yung cup na yun, totoong sinabi ni Paul Washer, hindi ito basta yung physical na sakit, kung hindi yung puot ng Diyos na iinumin niyang purong-puro para sa atin. Na siya ay nagpawi sa tila baga drops of blood sa tindi ng kanyang agony. But He endured. He endured. And He died on the cross. And on the cross, He experienced ang pagtalikod sa Kanya ng Ama. At kaya sinabi niya, oh my God, why hast Thou forsaken me? Totoong sinabi ng mga theologians, ang anak na kung saan na-experience from eternity past ang unending fellowship with the Father and with the Spirit, in that moment of time experience alienation. My God, why hast Thou forsaken me? So nung binanggit ni Apostol Pablo kay Timothy na si Jesus Christ was raised from the dead, he was reminded of the suffering of Christ. He was also reminded of the resurrection of Christ. Timothy, magpatuloy ka sa pangangaral, magpatuloy ka bilang mabuting sundalo ni Kristo, endure hardness as a good soldier of Jesus Christ because He was really raised from the dead according to my gospel. According to my good news, according sa good news na aking ipinapangaral, Timothy, na si Kristo ay tunay ngang muling nabuhay.
And we know that 1 Corinthians chapter 15 verse 3, ang sabi ni Pablo, "For I delivered unto you first of all that which was I also received, how Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures." Timothy, remember, remind yourself always of the humility and long suffering of Jesus Christ. Remind yourself always of the reality of the gospel. Ang historical na katotohanan na ito, na tunay siyang pinako sa krus, totoo siyang namatay, at totoo siyang muling nabuhay. Remind yourself, Timothy, na sa mga bagay na ito ay nahandon ng katuparan ng mga pangako ng Diyos, that God is faithful to His promises. Remember, Timothy, the reality of the gospel. Na siya ay tunay na nabuhay muli. At ang sabi nga ni Apostol Pablo, kung hindi tunay na nabuhay muli si Kristo, tayo ay, ang ating pananampalataya ay walang kabuluhan. Tayo na sa ating mga kasalanan pa. Ang ating pangangaral ay walang ministry is nonsense if He did not raise from the dead. But Timothy, remember the gospel. He was raised from the dead. So ito'y sapat. Sapat upang magtulak sa batang mangangaral. Sapat para magtulak sa lahat ng mga mangangaral, maging sa bawat Kristiyano na haharap sa maraming opposition at maraming persecution dahil sa pananampalataya kay Kristo. At dito binigay ni Apostol Pablo ang kanyang sarili as evidence number 1. So verse number 9, ang sabi ni Pablo, "Wherein I suffer trouble as an evil doer." Sa ESV, ang ganda na translation, "For which?" For what? For the gospel. For the truth that Jesus Christ, Jesus is the Messiah, na siya'y namatay at muling nabuhay. For that, I am, at ito yung nawala doon sa translation, hindi masyadong gets agad doon sa translation sa King James. I am suffering. Present tense. Kasalukuyan na nagdurusa. I am suffering for the gospel. And nung sinulat ni Apostol Pablo to, tunay, literal, na nakatanikala si Apostol Pablo, bound with chains as a criminal. Ang sinasabi ni Pablo kay Timothy, for the sake of the gospel, I am suffering. For the sake of the gospel, ako'y tinatrato na pila baga kriminal at isang masamang tao. At maaaring marami sa atin ang nakaranas na gano'n. Dahil sa pananampalataya kay Kristo, alam ko, meron tayong mga kapatiran na tinuturing na masama, tinuturing na traidor, tinuturing na Judas ng pamilya dahil nanampalataya ng tunay sa Ebanghelyo. Sa Acts chapter 21 verse 27, we will see kung saan inaresto si Apostol Pablo. Ang sabi, "And when the 7 days were almost ended, the Jews which were of Asia, when they saw him in the temple," nakita nila si Pablo doon sa templo, "stirred up the people and laid hands on him." Inaresto siya, crying out, "Men of Israel, help! This is the man," siya yun, ito yun, "that teacheth all men everywhere against the people and the law." Against sa loto. Against sa kautusan ng Diyos. Gaano ka kasama kung ikaw ay isang Hudyo na mabigyan ka ng placard, you are against the law of God. And remember, si Pablo, kung merong seryoso sa pagsunod sa kautusan, siya yun. He was a Pharisee. Against the people, against the law. And this place as a templong ito. And further brought Greeks into the temple and had polluted this holy place. Nilapastanga niya, nagsama siya ng isang Griego dito, at nagsama siya ng hindi Hudyo dito, so on and so forth. Paratang after accusations ang binigay nila kay Apostol Pablo.
I suffered as an evil doer, as a criminal. Hindi lamang si Pablo, kundi maging yung mga kasama ni Pablo. If you remember sa Acts 17, na kung saan sinubukang arestuhin si Apostol Pablo pero wala na siya doon, ang nasumpungan ay si Jason. Ang sabi sa verse 5, but the Jews which believed not, moved with envy, took unto them certain lewd fellows and basers of the baser sorts, and gathered a company, and set all the city on an uproar, and assaulted the house of Jason, and sought to bring them out to the people. And when they found them not, di na nasumpungan si Pablo at yung mga kasama niya. They drew Jason and certain brethren unto the rulers of the city, crying, this that have turned the world upside down, and are come hither also. Ito yung mga troublemakers. Ito yung mga manggugulo. Inaakusahan sila ng napakaraming kasamaan. And then verse number 7, please listen. Whom Jason had received, and this all do contrary to what? To the decrees of Caesar, saying that there is another king, one Jesus. Isa sa mga accusation sa kanila, rebellion. Meron lang iisang hari, si Caesar. Hindi pwede may ibang hari sapagkat sila ay sakop ng Roman Empire. Pero narito ang mga apostol, they proclaim Jesus as king. At inaakusahan sila ng, again, marami tayong mga kapatiran, even lalo na sa mga western countries, ay inaakusahan ng mga political na mga bagay dahil sa kanilang paninindigan sa mga katotohanan ng Panginoon. So muli, hindi lamang si Pablo, kundi maging iba pang mga mananampalataya. At ang sabi ni Pedro sa mga Kristiyanong kanyang sinulatan sa 1 Peter chapter 4, muli ang 1 Peter was written for persecuted Christians. Ang sabi ni Pedro ito, but let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other men's matters. In short, kung kayo'y magsasuffer, huwag kayo magsuffer dahil dapat lang. Dahil gumagawa kayo ng masama. No! Verse 16, ang sabi ni Pedro, yet if any man suffer as a Christian, if any man suffer as a follower of Christ, living after Christ, as a small Christ, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. So there are believers who suffer as a Christian. Sa Revelation, mababasa natin ang isang church, particularly ang Smyrna, na pinaalalahanan ng ating Panginoong Jesucristo at in-encourage niya na ang church na ito ay mag-endure sa kabila ng matinding persecution at kahirapan na kanilang kakaharapin. Revelation chapter 2 verse 8, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, and unto the angel of the church in Smyrna write, this thing saith the first and the last, which was dead and is alive. I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich. And I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are synagogue of Satan. What a line of words. Minsan pag-aaralan natin ng 7 churches na ito. Verse 10, ang sabi ni Kristo, fear none of those things which thou shalt suffer. Will they suffer? Yes. Behold, the devil shall cast some of you into prison. Gagawa ang dyablo, and yes, hindi siya lalabas na may malaking tinidor at hindi, kundi most likely it is through political and through governmental intervention. And will cast some of you into prison that ye may be tried. Susubukin kayo. And ye shall have tribulation 10 days. I can only imagine 10 days na magiging napakahirap. Ngunit ang encouragement sa kanila ni Kristo, but be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life.
Why endure? That's the question. Wala ka namang ginagawang masama. Actually, gumagawa ka pa ng mabuti as a Christian. Most probably, hopefully, you are a good testimony. You are doing good unto all men. Pero darating ang persecution. Namumuhay ka na may kabanalan, pero darating ang pag-uusig. Why endure? Again, because of the reality of the gospel. Realidad na nagkatawang tao si Kristo. Realidad na naghirap siya at namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. Realidad na siya ay nabuhay muli. At alang-alang sa realidad nito, sabi ni Pablo, ako ay nagdurusa na parang kriminal. At ang sinasabi ni Pablo kay Timoteo at sinasabi daw sa salita ng Diyos sa bawat isa sa atin, endure natin. Kung loobin man ng Panginoon, kagaya ng church at Smyrna, mag-endure tayo because the gospel is real. Number 2, why endure the hardship of the ministry? Why endure the hardship of the Christian life and Christian ministry? Number 2, because of the reality of the power of the word. So verse number 9, that last part, a short part, ang sabi ni Pablo, wherein I suffer trouble as an evildoer, even unto bonds. Kagaya nung sinabi niya sa Philippians, siya ay nakakulong at maaaring merong pag-aalala ang mga mananampalataya. Well, kung siyang pangunahing mangangaral ng ebanghelyo ay nakulong, paano na? Pero sabi ni Apostol Pablo, purihin ang Panginoon, maaaring siya man ay nakatanikala, but the word of God is not bound. Isang napakagandang encouragement sa mga ngaral. Yes, ang sabi ni Apostol Pablo, magiging pasama ng pasama sa labas at deteriorating din sa loob ng church. Pero ang sabi niya pa rin kay Timothy, preach the word. Because the word of God is not bound. Hindi ito natatanikalaan. Maaari tanikalaan ng mga ngaral, pero ang salita ng Diyos ay hindi magagapos. Going back sa Philippians chapter 1 verse 12, we've studied this before. Ang sabi ni Apostol Pablo ito, but I would ye should understand, brethren, that the things which happened unto me, ano ba yung nangyari sa kanya? Inaresto siya. Ano ba nangyari sa kanya? Nakulong siya. Pero sabi ni Pablo, gusto kong manawaan yung mga kapatid na yung mga nangyari sa akin, ito pagkakakulong ko, yung pagkakaaresto sa akin, ang sabi ni Apostol Pablo, unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel. Contrary to expectation. Ang expectation ay mapipigilan ang gospel. Ang expectation ay mahahalt ang pag-advance ng ebanghelyo. Pero kaysa ganun ang mangyari, ang sabi, have fallen out rather unto the furtherance, mas malayo pa ang naabot. Yung lugar na hindi inaasahang maabot, even yung kuta, yung pinaka-headquarters ng mga Praetorian Guards, ng mga sundalo, naabot ng ebanghelyo. Mga kapatid, isang magandang katotohanan na minsan ilalagay tayo ng Diyos sa mga lugar na ayaw natin upang ang ebanghelyo ay makarating. Hindi ko maalala yung eksaktong pagkakasabi kung paano sinabi ni Bodhi Bacam. Meron siyang kausap na ang sabi niya, kausap niya yung misis niya. Hindi ko maalala kung ano eksakto. Pero sabi niya sa misis niya, huwag mong gagawin yan. Sabi ni misis niya, huwag mong gagawin yan. Sabi ni Bodhi Bacam, sabi niya, mag-i-start ako ng prison ministry, sige ka. Sabi sa salita niya, pag ginawa niya yon, makukulong siya. Mag-i-start siya ng prison ministry. Now, that may be a joke, but I can still remember yung ating kapatid na si Brother Edgar Kiambao. May cancer. Sino sa atin na makakarating at papasok lang bigla doon sa V. Luna, sa cancer ward? Pero sa biyaya ng Diyos, ginamit siya ng Panginoon, meron siyang cancer at nadala niya ang ebanghelyo sa mga kapwa niya may cancer.
Again, to the furtherance of the gospel. History can testify how napakaraming emperador, napakaraming hari ang sinubukang suwasakin, puksain ang ebanghelyo, puksain ang Kristyanidad. Maraming mga korte ang sumubok mag-rule against sa gospel at sa Bible. Maraming Kristiyano ang pinakain sa leon, sinunog ng buhay, pinugutan ng ulo, tinorture, inabuse. But the word of God is not bound. Hindi ko maalala kung sino nagsulat, pero ang sabi, ang bidhi ng ebanghelyo ay mas tumutubo pag nadidiligan ng dugo ng mga martir. The seed of the gospel sprouts more when it is watered by the blood of the martyrs. Na kung saan, kung kailan lalong tumitindi ang persecution sa mga Kristiyano, lalo namang sumasagana at lalong naglilagablab ang pangangaral ng ebanghelyo. Anong punto? We must continue a faithful ministry of the Word of God, for it is God's primary means of calling people to salvation and sanctifying His church. Tayo ay tumiwala sa makapangyarihang salita ng Diyos, sa makapangyarihang Diyos ng salita. Hindi tayo titiwala sa ating mga sarili, hindi tayo titiwala sa ating mga techniques, hindi tayo titiwala sa personalidad, hindi tayo titiwala sa kaparaanan ng mga mangangaral. Again, may mga mangangaral, akala nila ang kapangyarihan ay nasa sigaw ng mangangaral. Ang sabi ng salita ng Diyos, Hebrews 4 verse 12, for the word of God is quick, it's alive. It's alive. It's quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder soul and spirit, and to the joints and marrow of the discerner of the thoughts and intents of the heart. It is quick, it is alive, it's powerful. Tumiwala tayo sa salita ng Diyos na makapangyarihan. Sapat ang kapangyarihan ng salita ng Diyos upang kumilos sa buhay ng isang bata. Sapat ang kapangyarihan ng salita ng Diyos upang kumilos sa isang matanda. Sapat ang kapangyarihan ng salita ng Diyos para buksan ang puso na maaari ng mga taong na tingin natin wala ng pag-asa. Again, I shared to you my testimony about Brother Totoy Ganas. Alam kong INC siya. At natsambahan ko, hindi siya nakaakyat. Nakapasok ako sa bahay niya nang hindi siya nakaakyat sa taas. So inabutan ko siya doon sa living room. At in-invite ko siya. Family Sunday. At I can remember distinctly paglabas ko ng bahay nila, nasa isip ko, hindi pupunta. Pumunta. At hanggang ngayon, kasama natin sa biyaya ng Panginoon. How I wish mas madalas tayong ipahiya ng Diyos. Akala natin wala, hindi mangyayari, hindi pwede, imposible. Again, as I've said, maraming problema ang kakaharapin ni Timothy, magiging pasama ng pasama sa labas at magiging pasama rin ng pasama sa loob ng church, pero same pa rin ang advice ni Pablo sa kanya, preach the word. Ang sabi ng Panginoon patungkol sa kanyang salita, Isaiah 55 verse 10, for as the rain cometh down and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth and maketh it bring forth and bud, and that it may give seed to the flower and bread to the eater. Isang hinalimbawa ng Panginoon, yung rain na dumabagsak, yung snow na bumababa, ito bumabalik kaagaran. Kung hindi ito'y nagiging tubig at nagdidilig sa lupa, at ang nangyayari, nagkakaroon ng pagsibol ng mga halaman, pagsibol ng mga bunga, and so on, at ito'y nagbibigay ng pangbinhi sa mga magtatanim, at gayon din ng pagkain sa mga kakain. Tubig lang yun. Ulan lang yun. Kaya sabi ng Panginoon, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereunto I sent it.
Let us be confident ng salita ng Diyos ay makapangyarihan and it will accomplish yung purpose na sinend ng Panginoon para i-accomplish yung kalooban ng Diyos. The power of God's Word and the God of the Word and not the power of the preacher. Nawa makita natin ang kapangyarihan ay wala sa mga ngaral, kundi ang kapangyarihan ay nasa salita ng Diyos at nasa Diyos ng salita. The powers in the Word, 2 Timothy 3:16, we know the verse, all Scripture is given by what? Inspiration of God. It is breathed out by God. Ito inihinga ng Diyos, produkto mismo ng Panginoon, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, at anong lundo, that the man of God may be perfect. It is sanctification, it is sanctifying. This word is sanctifying because it is inspired, breathed out by God. So read it. Study it, meditate on it. Buksan natin to sa ating mga pamilya, huwag tayong magsawa. Minsan sa family devotion, napakaraming tanong ng mga bata. Ang bagal naming umusad kasi lahat na lang, lalo na may picture pa yung kids' Bible. Lahat na lang itatanong nila. Pero ang ating tiwala ay wala sa husay ng tagapagturo o mga ngaral, kundi nasa salita ng Panginoon. 1 Corinthians 1:18, ang sabi ni Pablo, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Again, not just the power of the word, but also the power of God who attends the preaching of the word. Again, ang kapangyarihan ay wala sa mga ngaral. Ang kapangyarihan at ang pag-asa lang ng mga ngaral na magkaroon ng epekto ang kanyang pangangaral ay kung gagamitin ng Diyos ang pangangaral na yun. At siya ang gagawa sa puso ng mga tagapakinig. Ang sabi ni Pablo, 2 Thessalonians 2:14, whereunto He called you by our gospel. Again, yung gospel nila Pablo, yung pangangaral nila ng gospel, sa pamamagitan ng pangangaral nila ng gospel, God called you. At maaaring, yes, ginamit ng Diyos ang isang mangangaral at napakinggan mo ang ebanghelyo. And tama na yung sinasabi ng ibang mga, kung wala ako, hindi ka makakakilala. No! Ginamit lang siya. Remember, sino ba si Pablo? Sino ba si Apollos? But ministers, by whom ye believe, mga lingkod lamang kami. Nas ginamit lang kami ng Diyos para manampalataya kayo. Pero ang Diyos ang kumilos. God called you whereunto He, God called you by our gospel. It is He who effectively calls. Siya ang tumatawag sa kanyang mga tupa. At ang sabi ni Kristo, ang aking mga tupa ay dumirinig sa aking boses. At ano magiging resulta to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. That's why it is called sa theology, iba ang tawag dito is the irresistible grace of God. Or better termed, effectual call. It is an effective call. Pag tinawag ni Kristo, it will result to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. So again, just preach the gospel, share the gospel. Maaaring gamitin ng Diyos yung ating effort para tawagin yung kanyang tupa. We know the story of Lydia. Sabi sa Acts 16 verse 14, and a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worshiped God, heard us. So nagpunta doon sila Pablo sa riverside, and they preached the gospel and they heard. At dito, almost saying the same thing through the preaching of the gospel. Ano daw? God opened the heart, whose heart the Lord opened. Binuksan niya ang puso ni Lydia. Again, hindi ang makasalanan na nagbubukas ng puso. Ang Diyos na nagbubukas ng puso.
At ano naging resulta? That she attended unto the things which were spoken of Paul. Maybe you can still remember that day na kung saan may mga sumubok na mag-share sa iyo ng gospel, may mga sumubok na mag-imbita sa iyo, pero there's one time na seemingly naunawaan mo, nag-gets mo, nagbigay ka ng atensyon. Bakit? Anong kakaiba? Masarap lang ba yung naging tanghalian mo nung araw na yon, kaya maging attentive ka? Anong kakaiba? Ang kakaiba ay wala sa mga ngaral, wala rin sa nakikinig. Ang kakaiba ay merong Diyos na nagbubukas ng puso. The Word of God is not bound because the God of the Word is not bound. So why do we keep preaching the gospel? In season or out of season? Why do we keep ministering sa sanlibutan na kung saan lalo pa nagiging hostile laban sa salita ng Diyos? Why do we keep proclaiming to the church na kung saan seemingly nagiging less interested sa mga katotohanan? Because of the reality of the power of the Word of God. Ang ating tiwala ay wala, ang ating pag-asa ay wala sa husay ng mga ngaral o sa attentiveness ng mga nakikinig. Ang ating pag-asa ay nasa Diyos ng salita at sa makapangyarihang salita ng Panginoon. So why should Timothy endure the ministry? Number 1, because of the reality of the gospel. And number 2, because of the reality of the power of the Word of God. At nawa sa atin hong kinakaharap, again, papunta tayo sa anniversary. Maaari ilang beses ko nang ini-invite yung kumari ko, ilang beses ko nang ini-invite yung kaibigan ko. Oo lang ng oo, tas walang nangyayari. Take for example si Brother Dave. Ilang taon, 2 taon yata ini-invite yung dati niyang kaklase dito. 4 na taon ini-invite yung dati niyang kaklase dito. Sa biyaya ng Panginoon ay nadalo. At again, hindi natin kontrolado. Kapag gumamit at kumilos ang Diyos. So muli, nawa tulungan tayo ng Panginoon na magkaroon ng kumpiyansa. Hindi sa husay natin, hindi sa galing natin, hindi sa mga methodologies natin, kundi dahil realidad ang Ebanghelyo at totoo ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa mga paalala mo na ito. O Diyos, kailangan naming mapaalalahanan na totoo ang Ebanghelyo, ano man ang sabihin ng mga tao. Kailangan naming mapaalalahanan na sa kabila ng mga hamon na kaharap, persecution na maaaring madanas dahil sa Ebanghelyo ni Kristo. Totoo pa rin ito. At nawa, O Diyos, ay ikaw pong patuloy na kumilos sa puso ng bawat isa. At itanim mo, Panginoon, ang mga bagay na ito at patuloy naming alalahanin si Kristo na pinanganak sa binhi na bilang binhi ni David at nabuhay muli sang-ayon sa Ebanghelyo. At ito ay magtulak sa amin na magbata, mag-endure sa ministeryo, sa paglilingkod sa iyo, sa pananampalataya, mag-endure sa paghahayag ng gospel, pag-iimbita, at anumang ministeryo na iyong pinagkaloob o tinawag sa amin. O Diyos, nawa, tulungan mo kami na laging tumingin kay Kristo. At ganyan din, Panginoon, aming tingnan at alalahanin ang katotohanan ng iyong salita ay makapangyarihan. Ang kapangyarihan ay wala sa mga steps or secrets or methods na aming gagamitin, kundi ang kapangyarihan ay nasa iyo. Ang kapangyarihan na nasa iyong salita. Kaya tulungan mo nawa kami na maging tapat sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Tulungan mo kami maging tapat na ibuhay namin ang Ebanghelyo. At ito ay maaari mong gamitin sa makapangyarihang kaparaanan upang tawagin ang mga hindi pa mananampalataya kay Kristo. Lord, salamat at meron kaming example na kagaya ni Lydia na binuksan mo ang puso. Na alam namin, O Diyos, maging sa mga taong akala namin, na tingin namin, tila baga imposible. Lord, pwede kang kumilos at pwede kang magligtas. Ama, alam mo po, lahat at bawat isa sa amin dito ay may inilapit sa iyong mga mahal sa buhay. Kapatid, magulang, tito, tita, pinsan, mga malalapit na kaibigan, na maaaring minsan inisip na namin, tila baga imposible. O Lord, salamat, sapagkat makapangyarihan ka
at makapangyarihan ng iyong salita. Nawa itong mga katotohanan ito ay patuloy na magtulak sa amin na mag-endure sa ministry ng salita mo. Salamat po sa iyong mga paalala, salamat po sa iyong mga katotohanan at patuloy mong gamitin ito sa amin, sa iyong buong iglesia, sa aming ikababanal. Dalangin namin ito lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.